Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ngayon po ay araw po ng linggo, ika-5 sa buwan ng Abril, taong 2026. At ngayon po ay Easter Sunday. Yan mga kababayan, Happy Easter Sunday po sa ating lahat. Ayan. Ano ba ang kahalagahan ng Easter Sunday? Ito po yung linggo ng pagkabuhay. Isa po ito sa pinakamahalagang araw sa pananampalatayang Kristiyano. Bakit mahalaga? Ito po kasi ang araw na pinaniniwalaang nabuhay muli si Jesucristo mula sa kamatayan matapos ang kanyang pagpapako sa krus. Dito nakasentro ang paniniwala ng mga Kristiyano, mga kababayan. Bakit po? Dahil po dito meron po tayong pag-asa at buhay. Ito po ay simbolo ng pag-asa at buhay. Pinapakita nito na may tagumpay laban sa kamatayan at kasalanan. Nagbibigay ito ng pag-asa sa bagong buhay at kaligtasan, paalala na may pagbabago at panibagong simula. So this day ends the Semana Santa. So ito po ang katapusan ng Holy Week na tradisyong pinagdiriwang sa buong Pilipinas. At usually, nagsisimba tayo at nagsasama-sama ang pamilya at nagbibigay ng saya at minsan salo-salo sa pagkain at minsan naman po ay meron pong mga palaro, lalong-lalo na yung mga Easter egg hunts. So yan mga kababayan. Sa madaling salita po, ang ngayong araw po na ito ay napakahalaga dahil ito ang nagpapatibay ng pananampalataya ng mga Kristiyano na may pag-asa, buhay at tagumpay sa kabila ng paghihirap. At ang pinaka-importante, dito pinatunayan na ang Diyos natin na si Jesucristo ay buhay at napagtagumpayan ang kamatayan. Sabi nga dito mga kababayan, no? The stone rolled away, the grave lost its hold, hope walked out alive. This is not just a story, it's a promise. What feels dead can live again. Joy rises, grace rises, Jesus rises. And because He lives, so can we. Yan. Happy Easter Sunday po sa ating lahat. Ang Diyos po natin ay buhay, hindi po siya patay. Kaya nga meron tayong pag-asa na darating ang panahon na tayo'y bubuhaying muli ng Panginoon. Alright, so muli Happy Easter Sunday po sa inyong lahat. At bagamat Easter Sunday, meron pong bad news at good news. May kinalaman pa rin dito sa politika sa ating bansa. Ano ang good news? Yung Facebook page po ni Jack Argota ay nawawala po. Kilala niyo ba si Jack Argota? Yung mapanlait na ngongo, yung mapanlait na bingot, na miyembro ng Bayoteros. Nasabihin na yun ba, Easter Sunday eh. Di ba binabalita lang naman natin itong nangyayari. So good news now, according to Jesus Palsis, yung Facebook page ni Jack Argota. Ito pong bingot na sobrang manlait. Yung palamura. Ito kapag nagsasalita, hindi mo maintindihan. Si Chabit nga nung kausap niya, hindi naintindihan eh. Sabi ni Chabit, ha? Gulong-gulo si Chabit Singson nung ini-interview dyan sa programa nila kasama yung mga Bayoteros. Hindi naintindihan ni Chabit eh. Pero ito si Argota, kapag nagmumura, diretsong-diretso. So kakaiba talaga to no? Pag mura yung lumalabas sa kanyang bibig, diretsong-diretso. Pero kapag nagsasalita, hindi mo maintindihan. Kaya meron pong isang influencer na sabi, kaya siguro ginawa siya ng Diyos na ganyan kasi walang sasabihing mabuti. Grabe. So ayan mga kababayan, wala po yung Facebook page ni Jack Argota. Check nga natin mga kababayan, check natin kung makikita natin. Kasi lagi lumalabas yun sa dito sa wall ko eh. Tingnan natin Jack Argota. Sir Jack
Teka. Check lang natin ha, para hindi tayo mapagkamalang fake news. Sir Jack Argota. Sir Jack Argota supporters. Yan, Jack Argota. Ayan. Yung lagi nasasampa ng cyber libel at unjust publication dahil ito po yung nagkalat ng may sakit si yung naglabas ng peking resulta ng medical result galing po diyan sa St. Luke's. Ayan, kaya nakakasuhan tong etong mapanlait na to. Kala mo nun pagkapogi-pogi. Ayan So wala mga kababayan wala yung Facebook page ni Argota. Ayan. So yun daw yung good news sabi ni Jesus Palsis. At ang bad news naman, pati yung kay Professor Cielo Magno's page. Wala rin. Cielo Magno, search natin mga kababayan, Cielo Magno. Cielo Magno. Tingnan nga natin kung Nako, wala rin ata kasi dapat lalabas yan Ito ba yon? 30,000 followers. Ito ba yon? Andito naman kay Professor Cielo Magno. Pero hindi ko lang alam kung ito kung meron pa siyang ibang ginagamit na Facebook page. Professor Cielo Magno. Meron naman Kaso 30,000 followers lang ba si Cielo Magno? Baka hindi ito yung ginagamit niya. Hindi natin alam. Kasi sabi ni Jesus Palsis, pati raw yung kay Professor Cielo Magno na page ay down. So kahapon, ang nawala na mga page ay yung kay Lovely Granada. Tapos wala rin yung Kasi tuwan-tuwa yung mga DDS yung nawala yung Facebook page ni Lovely Granada. Tapos nalungkot sila. Umiyak sila. Nawala naman yung Facebook page ng kadiring si Tio Moreno. Pati na rin yung Facebook page ni Rowena Guanzon. Hindi lang natin alam kung nabalik na. Ayoko na i-check. Mas maganda yung hindi na natin nakikita. So, napatanong si Jesus Palsis, what is happening to FB? What happened to me? Alfred Mark Guzman, BNC, Billionaire News Channel, FTTM, ano yung FTTM? And Raptor is happening again. So kung ano rin nangyari kay Alfred Mark Guzman, BNC at Raptor ay nangyayaring muli. Kasi biglang nawala yung kanilang mga Facebook page nung mga nagdaang panahon. O yan mga kababayan. Okay? So, sorry na lang kay Ngongo. Wala po ang kanyang Facebook page. Pero kay Cielo Magno, nakita naman natin Yan meron Ewan ko lang kung ito yung tinutukoy ni Jesus Palsis. Baka meron pa siyang Facebook page na mas malaki. Alright? So, eto na mga kababayan. Parang martial law na rin. Diyan po sa Facebook. Alam niyo mga kababayan, gaya ng sinabi ko, ako hindi ako masyadong active sa Facebook kasi alam ko ganito ka-toxic sa Facebook. Pero kung gusto niyo agad makilala, magpakitang gilas ka dyan sa Facebook. Pero ako, okay na ako sa YouTube. Okay na tayo na yung ating plataforma sa YouTube ay nagagamit para po maging aware ang ating mga kababayan sa mga dapat nating paniwalaan. At nagagamit din natin yung ating plataforma para kontrahin ang mga fake news. Meron din naman tayong Facebook page na may 40,000 followers pero hindi ko masyadong nagagamit. Pero from time to time, naglalagay naman tayo ng content. Kasi grabe, mga kababayan, ang dami kasing trolls sa Facebook, lalong-lalo na yung mga DDS trolls. Sabi ko sa inyo kasi malapit na magka-15 malapit na sumweldo yung mga trolls ano kaya? Bakit kaya? May nagtatanong dito, bakit kaya? Pero buti wala na yung kay Sir Jack, paka-worst ng fake news. Okay. Pati kay Lovely Granada, wala rin. Di ba? I think it has something to do with their AI
who handles reports. I have a friend who also had the same experience. He never had any dangerous or harmful content, but it appears that the AI decided on its own without any human review. Okay. So, sabi naman dito, buti nga sa inyo. Uto-uto ang FB Meta. Law is needed to regulate the taking down of SOCMED accounts, at least in the Philippines. Dapat may approval ang NTC and dapat may penalty in form of millions of pesos if the taking down is without NTC authority. It's about time to study that area. Otherwise, mass reporting will be abused like this. O yun nga, baka kasi mass reporting. Sa dami ng kanilang mga trolls, mga AI trolls, mga kababayan, ginagamit nila AI trolls para mag-report ng mga Facebook page na hindi sumasang-ayon sa kanilang mga pananaw. Ayan mga kababayan yung nangyayari. Grabe, no? Mga kababayan, ha? Palala na ng palala, pasama na ng pasama ang panahon. Oh, kaya sorry na lang kay Ngota. Kay Jack Arngota. Ha? Pero kay Shelo Magno, nakita naman natin meron eh. Ayan, meron naman siya. Kaso baka hindi nga ito yung tinutukoy ni Jesus Palsis. Okay? At tayong nako, ito yung matindi na ito. Yung mga kumakalat na fake news tungkol sa meron daw sakit itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Hanggat walang pahayag galing sa Malacanang, mga kababayan, hanggat walang mga pahayag galing sa mainstream media, wag po kayong maniniwala. Ay abangan nyo po bukas. Sigurado po itatanong po yan ng Malacanang Press Corps dyan po kay Yuse Claire Castro at doon natin maririnig kung talaga ang kalusugan, ang kondisyon, kalusugan ng ating Pangulo. So abang-abang lang tayo, huwag kayo basta-basta maniniwala sa fake news, lalong-lalo na kapag galing po yan sa DDS. Sabi ko nga, sa 10 sinabi ng mga DDS, 15 yung fake news. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Muli, Happy Easter Sunday po sa inyong lahat. Nagtagumpay po ang ating buhay na Diyos laban po sa kamatayan. Kaya yun po yung pag-asa natin na darating ang araw, tayo'y muling bubuhayin ng Panginoon at makakasama na natin siya sa lugar na pinrepair niya para sa atin. Sa lahat ng naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Torrid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.